Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot na tila bagang pinapasalamatan niya si Claire Castro. Kasi sabi niya para siyang DDS. Die Hard. So, ibig sabihin, para siyang secret, anong tawag na, deep penetration agent na kunwari, nasa Malacanang siya, kaya lang, by heart, die hard, Duterte supporter daw siya. Okay, update lang muna tayo mga kaibigan sa ating fund drive for the brave 14 plus 3 Marines. Meron na naman tayong naipon na 40,000 pesos sa ating GCash sa ngayon. Hopefully 2 days from now, aabot na naman ito ng 100,000 at papadala natin ulit sa kanila. Total na pong na itulong natin na ipadalang pera sa Brave 14 plus 3 ay 736,000 pesos. So ito po ang ating GCash number, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo nakatira, kailangan nyo city address, Cagayan de Oro City, at ang kanyang street ay Barangay Patag. Okay, ito. May post ni DM Latest. Sabi niya, secret DDS. Sinare niya ang post ni Sasasot. Sabi ni Sas, feeling ko, secret DDS si Auntie Claire. I mean, isn't it plausible? Everything she does is just to make people hate the administration more and more. Oh, di ba? Nakakatulong siya na pabagsakin ang Marcos Jr. administration sa mata ng taong bayan. Kaya secret DDS. Sabi niya, ang mga ginagawa ni Castro ay nagre-resulta sa lalo pang pagkamuhi ng publiko sa administration. Ang payag ni Sasot ay naging kanyang reaksyon sa mga naging kilos at payag ni Castro na ayon sa political blogger ay tila may epekto sa pagtingin ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. So, anong kasabihan? When your enemy is making mistakes, do not disrupt him or her. Kaya, pabayaan lang natin si Auntie Claire, lalo na itong pinaka-latest issue laban sa kanya, yung sinabi niya na mga ilang guro nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. So, umalma, ang karamihan sa mga teachers, ayaw pa niyang mag-apologize. Nagpaliwanag pa siya na wala akong hindi ko sinisisi ang mga teachers. Nagpaliwanag pa siya kung ano-anong paliwanag. So, makita mo, yung kanyang attitude is hindi marunong umamin sa pagkakamali. Hindi marunong magsisi. May post akong nabasa, kalimutan ko sinong nag-post. Parehas lang sila sa kanyang amo na hindi sila marunong umangkin ng pagkakamali. So, like leader, like spokesperson. So, pabayaan na lang natin sa Auntie Claire. Ganyan na siya talaga. Sa kanyang mga amo, tuwan-tuwa sila. Dahil, wow, ito na. Pwede na tayong sit and relax and enjoy. Kasi meron ng tagapagsalita nila, taga-depensa nila. But hindi nila, they are not realizing the fact na nakakatulong si Claire Castro sa pagbagsak ng tiwala ng publiko sa administrasyong ito. Yung bagong labas na survey ng WR numero, isa sa mga pinagkakatiwalaan ko na survey group, tumaas lalo ang dissatisfaction rating ni Pangulong Marcos. Yung previous niya is, I think, 45% ang kanyang dissatisfaction rating. Ngayon, tumaas 55% na ang dissatisfied sa kanya.
kumpara mo sa satisfied sa kanyang performance, it's only ilan yun? 36%. Kaya kung kunin mo ang kanyang net approval or satisfaction rating, 36 minus 55, yung net satisfaction rating niya is negative 19. Kumpara kay BP Sara, tumaas yung kanyang satisfaction. Kasi dati, 44% ang satisfied sa kanya, ngayon 55 na ang satisfied. Kaya si BP Sara sa survey ito, meron siyang positive 20 na net approval or satisfaction rating. So, yung mga birada ni Auntie Claire laban sa mga Duterte, nakakatulong yan. Kasi ang taong bayan, kung sino yung, ang kultura natin, Pilipino, kung sino yung inaapi, yun, ang simpatya napupunta sa inaapi. So, sino ang mang-aapi? Di si Claire Castro at ang kanyang amo, at ang inaapi nila si BP Sara. Kaya, yun. And then, the same survey ng WR Numero, yung by political groups, ang pinakamalaking political respondent, mga DDS, 37%. Compared sa Marcos loyalist, 18% na lang sila. At ang kakamping naman, 20%. And then I think yung remaining 24% ay mga neutral. So di makikita na halos 4 out of 10 Filipinos ay maka-Duterte. Bakit? Dahil sa kagagawan ni Auntie Claire Castro. Kaya pasalamatan natin si Auntie Claire. Hindi niya siguro alam na nakakatulong siya sa popularity ni BP Sara dahil salita siya ng salita, lalong lumalayo ang simpatya, ang suporta ng taong bayan sa kanyang amo sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ron mo ni si ang Kuya Delmi nga idahon nga taga barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So matagaan siya Giero. Sa inabang sen kay tanawa Nagpasalamat siya so atong tanawon iyang balay. Okay, so mao ni ang kahimtang diri sa sulod sa iyang balay. So kung muulan, tuluan na gid kaayo. So lisod gid kaayo ang ilang kahimtang. So kay natagaan magyero, so magpuli na siya og yero. So diri po sa sala. Karon humana ang yero nga nahatag ni Kuya, so napulo ni Kadijis ang nahatag sa iyahang nga yero. So na humana gyud og taod ang yero. So karon Kuya, unsa imong masulti nga nahumanag gyud og atop ang imong balay nga natagaan gyud kag yero. Dako gid kayo akong pasalamat sa Ginoo kay nahatagan ko ginabang na sin. Kay ang akong atop wan na gyud kaya na tuluan na og ulan. So pila na ni katuig Kuya ang imong balay? Pan na gyud dugay na kayo kay tanawa din na kay ka. So mga 5 years na ni ang imong balay Kuya katuig. 5 years na gyud ni ka tuig akong balay busa man. So na kay anak Kuya? Naa. So na kay mga eskwela na? O pat ka mo tulo ang eskwela. So unsa imong panganabuhian Kuya? Kuanra Mag-uuma. mag-uumara. Kasi si Kuya mag-uumarang tungod sa ilang kalisod, so iha pagid sila nakaatop og yero. So
Salamat gid kayo sa Ginoo ani. Sige kuya, salamat po.